Pag-uusapan natin ngayon ang mga natural treasures natin kung saan matatagpuan. Kung mayroong Yamashita treasure, mayroon din tayong natural deposit na mga treasure na kung saan matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Gold nuggets, no? Platinum ore. Mayroon tayo niyan. Mayroon din tayong mga precious stones at mga natural pearl, no, na matatagpuan sa iba't ibang lugar, no, sa kabundukan ng Pilipinas, sa isla po ng bansang Pilipinas. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda po ang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. I-bargain lang. Sa YouTube, ang sa Palawan, gi-estimate. Mga magana yan bukas. Grabe. Kaya ta. Mulay. Ya kan. Malinisan natin ako ata. Buntag ng isang klaseng mineros na siya. Sa klaseng mineros na. Assalamualaikum Jo. Itu bianin Jo. Bianin Jo. Itu potek Jo. Oh. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po sa aking channel, mga ka-Treasure Hunter Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik upang magbabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa treasure, sa kayamanan. At ito pong ating topic na pag-uusapan ay tungkol sa natural treasures natin. Yung mga likas na yaman natin na hindi pa natutuklasan, no, hindi pa nadidiskubre. At ibabahagi ko sa inyo kung saan matatagpuan ang posibleng mga natural gold deposits, no, mga platinum ores na kung saan matatagpuan dito po sa bansang Pilipinas, at may mga precious stone din na kung saan hindi pa nadidiskubre. Ito po ang topic na aking ibabahagi sa inyo ngayon, no? Kaya panuurin po ninyo ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po yan sa aking channel. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay patuloy sa pagbabahagi po ng mga kaunting idea, no, tungkol po sa mga treasures. So treasures kasi doon po tayo makikinabang, doon po tayo nabubuhay sa mga yaman na magagamit natin sa pang-araw-araw po natin na gawain, no? Sa pagkilos natin, sa panahon natin ay nangangailangan ng pera bawat hakbang. Kaya natin kailangan din ang pera. Kaya hindi natin sasabihin na hindi natin kailangan. Kailangan talaga natin ito, pero nasa tamang paggamit, no? Nasa tamang pagwaldas, no? So ito nga, ating ibabahagi sa inyo ang mga ilan po sa lugar na posible nating mapagkuhanan ng natural treasures, deposit, no, ng mga gold dust, no, gold powder, gold nuggets, na kung saan sagana tayo niyan. Hindi lang natin nadidiskubre sapagkat wala tayong idea, no? Sa ibang bansa ay mga expert ang mga tao doon, no? Mga marurunong sila sa pagkilatis ng mga lugar kung saan makukuha ang mga gold nuggets, gold ore, no, gold dust, gold powders, na kung saan napakarami sa lugar, no? Sa iba't ibang lugar sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas diyan. Alam natin na ang Pilipinas ay isa po sa may pinaka maraming treasures, no, likas na yaman, natural deposit na treasures. Ito po ay nasurbi na ng mga iba't ibang banyagang bansa, no, na kung saan may mga high-tech na gamit na ginagamit nila yung kanila pong mga malalaking radar, no,
pang-detect ng mga natural deposit. At isa po sa na-detect, ang Pilipinas nga ay napakaraming mga natural treasures na nakabaon. Kabilang po dyan ang mga napakagandang mga precious stones, no, na nabaon sa ilalim po ng karagatan natin. Sa ilalim po ng Binham Rice, dyan sa ilalim po ng malapit dyan sa Palawan. Kaya interesado ang mga Chinese sapagkat yung lugar po na yan ay napakayaman sa mga ginto at mga natural gas. Kapag may mga deposit ng natural gas, kasama po dyan ang mga precious stone, mga natural deposit na gold, no? At iba't ibang klase na treasures ang matatagpuan sa ilalim po ng karagatan natin dito po sa bansang Pilipinas. Kaya gano'n na lamang, no, ka-agresibo ang mga inchik Chinese sa ating bansa na gusto nilang makuha ang ating karagatan sapagkat ito po ay napakayaman, no, sa natural deposit ng mga treasures, iba't ibang klase, no? At ang nangunguna nga dyan yung natural gas sapagkat kailangan nila ito sa kanilang bansa, no, sa pagpapalakas. At siyempre, kapag may natural gas, may ginto itong deposit sa ilalim at mga precious stones, kabilang ang mga dambuhalang perlas, no, na deposit nandyan sa ilalim po ng karagatan natin. So sa Binham Rice, napakalawak po yan. Yan po ay mayaman, no, sa mga natural gas at saka ginto. May mga precious stones pa raw na hinihinalang mga napakamahal na uri. Kabilang dyan yung mga sapphires, no? Yung mga iba't ibang klaseng gemstones na hindi pa nadidiscovery hanggang sa ngayon, no? Kasi kapag may natural gas, napakarami po ang mga precious stones, no? Iba't ibang klase yan ang madidiscovery pa sa ilalim po ng ating karagatan. So yung pong mga malalaking bansa, no, na may kakayahang magdetect ng mga natural deposit na malalaki ay alam na nila ito. Kagaya po ng United States of America, ng China, Russia at mga ibang bansa na mga high-tech sa kagamitan ay alam nila na mayroong kayamanan ang bansang Pilipinas na napakalaki. Tayo po ay numero 1 sa listahan ng pinakamayaman sa buong mundo. Sa lahat po ng yaman ay sa lahat ng likas na yaman, ang Pilipinas po ang numero 1 pagdating po sa listahan. Kaya ganun na lamang ang pakikipagkaibigan ng iba't ibang bansa sa atin sapagkat tayo talaga ay likas na mayaman. Ibinigay po yan ng buong may kapal sa atin sapagkat tayo po ay ang pinakamahirap sa listahan. So balang araw tayo ay babangon, babaliktad ang panahon. So yung ating topic po, no, i-continue natin na ang mga natural na yaman natin, no, kapag small timer tayo, hindi tayo big time na nakakalitik, mayroon akong idea na isi-share sa inyo na pwede kayong doon kumuha ng mga gold nuggets, gold dust na pwedeng makakuha tayo, magamit natin, maluto natin at pwede nating maibenta. So sa atin pong research, no, napakarami po ang mga gold dust, gold powder, gold nuggets sa may mga dinadaluyan ng tubig, sa sapang maliit, sa mga ilog, sa gilid ng sapa, no, na mga mabubuhangin, no, yung mabuhangin na may kulay yelo-yelo, nagkulay yelo o kulay maitim, maputik, no, na may mga yellowish na yung makikita. Minsan may mga natural gold dust, gold nuggets na nakahalo dyan. Lalong-lalo na po sa mga lugar po na kung saan pinagmiminahan malapit, no? Kagaya ng mga nabansagan sa Pilipinas na Di Oro, no? Cagayan Di Oro, Davao Di Oro,
sa Diwalwal, yung mga ilog dyan ng mga maliliit ay posibleng may mga laman na mga gold dust, no? So anuhin lang natin ng takip ng kaldero, no? Yung platong stainless ay kapag sinala natin, itatapon natin yung tubig, minsan maiiwan doon ang gold dust, no? May pagka yellowish ito na maliliit, no? Maliliit na yellowish na parang mga asukal, no? Kapag tiningnan natin at mabibigat. At niluluto ito, no, ng mga chemicals kagaya po ng mercury, at yung iba gumagamit ng mga cyanide, no? Napakadelikado din yan, kailangan ingat lang, kailangan kumpleto tayo sa mga safety gamit na pang mina, no? Kagaya ng mask, gloves, no? Yung glasses para hindi tayo makontaminated doon sa chemicals kapag tayo ay nagluto ng mga gold powder at saka gold dust, no? So sa online available na po ang research ng paano lutuin ang mga natural gold dust, no? Hindi na po kailang itanong paano lutuin, no? I-type nyo lang sa YouTube kung paano lutuin ang mga gold powder, gold dust, gold nuggets. Ay marami po ang nagbablog tungkol po dyan sa pagluto ng mga natural deposit na gold, no? So mga ilog, no, gilid, doon tayo kukuha ng pwede nating mamina o makuhang mga natural gold deposit. Hindi lang gold deposit, no? Mayroon din tayong tinatawag na platinum ore na nahalo sa mga bato, sa mga buhangin, parang may itim na makikintab, no? Parang ginto din siya pero parang maputi na may itim na kumikislap-kislap. Marami po ito sa Sorbet. Ay napakaraming platinum ores deposit ang Romblon, no? Romblon, saan ba yung Romblon? Luzon yata ito. Malapit dyan sa may Batangas, sa Bicol, no? Romblon. Dyan po sa mga ilog dyan ay marami ang mga platinum ore, no? Parang powder siya, no, na maitim, may pagka darker din, makislap, no? Minsan nakahalo sa bato, sobrang bigat, parang bakal, no? Napakakintab. Platinum ore ang kadalasan doon. So ang platinum ore, ang palatandaan nito ay matigas, no? Sobrang bigat, napakabigat, at hindi madaling mabasag, no? Kapag nakahalo ito sa bato, hindi basta-bastang mabasag. Mabasag man, pero napakatigas, no? Sobrang tigas. Makinang siya na may pagka darker gray, no? Parang maitim na sobrang kinang. Yan po ay matatagpuan madami sa may Romblon, no? Ayon sa survey sa international research po sa mga metals, no, na natural deposit, ang Pilipinas ay isa po sa may pinakamaraming content din ng platinum ore. Matatagpuan nga ito sa Romblon. Marami daw mina dyan ng tiles, no, yung onyx, yung ginagawang mga figurine, ginagawang yung mga sahig na onyx, no? Madami daw dyan sa Romblon, kaya marami din ang platinum ore na treasures, no? So bukod dyan sa dalawang nasabi natin sa mga sapa, creeks, no, ay mayroon pa sa dagat, no? Yung mga buhangin sa dagat sa gilid, yung may mga junctions ng mga ilog. Minsan doon pumupunta yung mga gold dust, no? Binabaha kapag malakas ang ulan. Sobrang lakas ang ulan, nadadala yung mga gold dust, gold nuggets doon po sa may gilid ng dagat. Sa dagat mismo pumaparada, pumaparking yung mga natural gold deposits. So hindi natin napapansin kasi parang mga bato lang ito na kulay yelo. Sobrang bigat, no? Parang metal siya talaga.
So hindi yung yellow lang na bato na magaan, no? Ang gold parang bato siya na sobrang bigat na yellowish, makintab, solid, no? So sa gilid ng dagat, no, sa beach minsan mayroon yan. Yung mga may junction nga ng ilog, no? Kapag walang junction ng ilog ay hindi natin matatagpuan dyan kasi medyo hindi naman bumabaha dyan, hindi galing sa bundok, kabundukan. So ang gold ore, mga gold deposits, minsan galing sa kabundukan yun. Inuulan, dinadala ng baha at itinatabi sa mga gilid ng Sapa Creeks or gilid ng dagat na kung saan may karugtong na mga malalaking ilog. Diyan po nanggagaling ang mga natural gold ores, no, na nanggaling sa iba't ibang lugar sa kabundukan. Dinadala lang, kumbaga sa Bisaya, banlas ba na banlas. So diyan po matatagpuan ang mga posibleng mga gold or gold deposits, no, pwede nating mapapakinabangan. So sa precious stone naman, no, sa mga semi-precious stones ay napakarami tayo. Pag pumasok tayo ng mga kuweba, sa mga caves, diyan po natatraps, no? Diyan po na-preserves ang mga semi-precious stones kagaya po ng mga crystal quartz, no? Mga citrine, mga tinatawag na amethyst, no? Violet na crystals, mga orange na crystals na citrine, na yellow, yung may yellowish na citrine. At higit sa lahat, mayroon tayong mga iba pang mga precious stones na sagana tayo. Ito po ay ang perlas nga, no? Diyan tayo mayaman sa perlas. Ang perlas, hindi lahat ng perlas ay mahal. Mayroon pong mga bako-bako na perlas, yung mga tinatawag ng inaalagaan, no? Pinapalaki lang. Yan po ay mura. Ang tawag po diyan ay mga inaalagaan nila na fresh water pearl. Ang tawag diyan, may tawag po diyan, yan po ay mga cultured, no? Cultured pearl ang tawag. So yung mga cultured pearl ay hindi po ganun kamahal yan. So ang mahal na mga perlas ay yung pong mga natural na nabuo ng ilang million years, no? Ilang daang taon, ilang libong taon, ilang milyon na taon na preserve, no, na lumaki sa ilalim ng tubig, no. Ito po ay ang mga giga pearl, yung mga taklobo na malalaki na yan, mahal yan kapag bilog, no. Kapag round, shiny, buhay na buhay ang perlas, diyan po siya nagiging mahal. Pero yung patay na, yung mga makikita natin na ito po ay wala na siyang buhay, na ano na siya sa lupa, hindi na makinang, kumbaga patay na siya, hindi na siya shiny, yan po ay hindi na mahal ang presyo. So ang presyo kasi na nabibilang doon sa maganda ang hugis, no, ng perlas, maganda ang kinang, buhay na buhay, no, translucent, yan po ang pinagbabasihan dyan. Clarity, yung bigat, clarity, yung smoothness, yung kagandahan ng isa pong perlas. The more na perfect round ang perlas, the more na mahal yan. Yung maganda ang pagkabilog, maganda ang shapes, napakaganda ang kinang, yan po ay mamahaling uri ng perlas. Tandaan po natin yan. So yan po ay ayon sa ating na-research, no, sa Google, yung pagtingin ng mga perlas na mamahalin. Kung sa mga jewelries, yung perlas na napakabilog, no, napaka-shiny, na round, perfect round, yan po ay napakamahal na perlas. Pero yung mga perlas na mga banking, maraming mga anak, mga bukol-bukol, yan po ay mumurahin. Cultured po ang tawag dyan. Kaya mahal yung mga South Sea pearl, no? Mga iba't ibang klaseng South Sea na napakabilog, iba't ibang kulay, black pearl, no? Mayroong pink pearl na sobrang mahal dahil sa sobrang ganda ang pagkabilog at sobrang kinang. Maganda ang kanyang kulor. Doon po binabase ang presyo ng pearl, no? So nagkaroon tayo ng idea dyan. So grabing research natin dyan, no?
para lang maipaabot sa inyo, maibahagi sa inyo. So, yan lang po, no? Sana po ay nagkaroon tayo ng idea sa atin pong mga natural treasures. Marami pa. Marami tayong mga madidiscovery pang ibang treasure sa ating kabundukan na hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nadidiscovery. Kaya kung mahilig tayong magdiscovery, tsak, tayo ay makakadiscovery. No? So sa nag-request nga pala, no, na alisin ang ating sombrero, ayan. Inalis natin ang sombrero natin. Medyo pangit tayo kapag walang sombrero. Yan po ang tunay nating itsura. Yan binigay ng ating Panginoon. Hindi na natin pwedeng mabago yan. Kung baguhin man natin ay hindi maganda, no? Kasi likas ito talaga ang ating itsura. So ang tawag nito, pagyamanin natin kung anong ibinigay sa atin. Huwag nating pakialaman ito. Ito ay kumbaga ito na yung kayamanan natin na totoo. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy kayo, nag-enjoy tayo sa kaunting idea na atin pong ibinahagi sa inyo. Hanggang susunod, to po inyong ka-treasure hunter na nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.